Okay. So, Sir Gab, meron kasi nagtanong sa isa sa mga video natin na nilabas. Okay. Yung about sa oras sa panghuhuli. Meron kasi nagkakasagutan na, ba't hindi hinuli yan? May sumagot, hindi kasi tapos nag-office hours niya. May sumagot naman na, wala lang, ayaw lang niya manghuli. Ito po para sa katanungan at syempre para rin malaman ng mga riders kung tama ba na inuhuli sila. Paano niyo po ba malalaman na pwedeng manghuli or ano yung mga oras na nahuhuli yung mga tao? May ganun po ba? Napakagandang tanong po yan. No? This will be very informative para, ito tandaan nyo, hindi namin kinukonsente ang mga maling ginagawa ng aming mga tauhan, especially from our own house. Dapat yan kami ang maging better example to the public. So very good question. Paano nyo malalaman kung legal ang pamamara at panghuhuli sa inyo ng mga enforcer? Unang-una, mga enforcers namin, may tinatawag tayong deployment. So sa deployment, nakasaad po doon kung saan ang area niya. Kung nakalagay po sa deployment, ikaw ay deployed to Quezon City ka lang. Pag ikaw ay nakadeploy, let's say buong Metro Manila, like in our case, Special Operations, ang AOR po namin, entire Metro Manila, kami po ay pwedeng mag-apprehend sa buong Kamaynilaan. Pangalawa, may tinatawag po tayong deployment schedule. So tulad po sa in our case, sa Special Operations, meron po kaming shifting ng 5 a.m. to 1 p.m., 6 a.m. to 2 p.m., 1 p.m. up to 9 p.m. Pero may extended hours po tayo. Doon nyo makikita kung kayo po ay pinara ng isang enforcer na ang deployment time niya ay let's say 6 to 2 in the afternoon. Kayo po ay pinara ng 9 p.m. in the evening. Medyo questionable po yun. Anong ginagawa niya? Bakit siya namamara? Out of his duty time. So yan po. At paano nyo malalaman? Ang bawat motorista may karapatan po kayo na hingiin ang tinatawag na mission order ng mga enforcers na kung saan nakalagay doon ang pangalan, schedule ng kanyang pasok, AOR, kung kaninong unit, at syempre kung sino ang head of the unit. So maaari niyo pong alamin yan. Karapatan nyo na humingi ng kopya, but hindi naman po xerox ipapakita sa inyo. At pangalawa, karapatan nyo rin po na humingi ng ID ng enforcer na namamara sa inyo. So, edit mo na lang So kung wala naman pong mali na ginagawang enforcer, bakit tayo matatakot na ipakita ang mission order at ang inyong ID? Diba? So dun pa lang, pag ayaw ipakita ang ID, it is very questionable already. Alam niyo na yung mga karapatan nyo, pwede kayong manghingi ng mission order. Hindi naman ihingin na ipakita lang sa inyo para malaman nyo kung talagang lihitimo na pwede sila o may karapatan sila manghuli sa area at sa mga oras na yon. Tama. Yan. So, Sir Gab,